Hi guys! Itatry ko naman ngayon itong hair curler na in-order ko pa sa Lazada. This is Nova Hair Curler. Nabili ko to for 321 pesos. Sale siya nung nabili ko. Ang original price niya ay, hindi ko maalala. Teka, check ko sa website nila. Ang nakalagay dito ay 999 yung original price niya. And less 66% nung nabili ko. Kaya ko rin siya in-order kasi napakamura niya, 'di ba? Namurahan ako kasi ang original price niya 999 tapos 321 na lang siya. Kaya nainganyo din akong orderin siya. Oh my gosh. May nabasa akong review dito na 4 times niya lang daw nagamit, nasira agad. And nung sinaksak niya raw, parang sumabog. Buti na lang malayo sa mukha ko. Oh my gosh. Nakakatakot. Bigla akong natakot gamitin to. Pero sayang siya pag hindi ko trinay. So, tatry ko na lang din. Good luck to me. Ganito ang hitsura ng kahon niya. Hindi ko maintindihan yung nakasulat. Parang Latin. Latin bang tawag dyan? Parang Brazil. Parang ganon. Yun yung nakasulat dito. Kaya hindi ko siya maintindihan kung ano ba to. Saan ba to gawa? Tatry kong hanapin kung saan siya gawa. Walang nakalagay kung saan siya made. Power indicator light, temperature control 120 to 200 degrees Celsius for all hair types. PTC heater with fast heat up. Super straight styles never stick to the hair. So, yun lang yung naintindihan ko, and itong brand name niya na Nova. So, open ko siya. Ito yung itsura ng hair curler. Ito yung kanyang cord. And yung dito sa ilalim, dun sa pinagkabitan ng cord, ay naiikot-ikot. So, kahit magpaikot-ikot ka ng pag-curl dyan. Ito ay kanyang ceramic plate. Ang kanyang switch, on and off. Ito yung kanyang indicator light. Kanyang power cord. Saan kaya ito? Ano to? Hindi ko alam para saan yan. So, itatry ko na siya. Wish ko lang hindi siya sumabog. Tatakot na tuloy akong itry ito. Try ko na rin kasi sayang, diba? Binayaran ko to eh. Binayaran ko to tapos papahamon na lang ako. Huwag naman. Okay, sasaksak ko siya. Okay na siguro to. Sisimulan ko na. Layer ko pala yung hair ko. Mga 4 layers yung ginawa ko. Dapat to kasi small sections of hair lang yung i-curl muna. Wala nga pala akong linagay sa hair ko ng kahit na ano ha. Para mas lalo kong makita kung maganda ba talaga yung result niya. Siguro maghihintay lang ako ng mga about 10 seconds bago ko siya alisin. Pwede palang bitawan eh.
Kasi pumapasok siya dun sa loob ng plate, ng ceramic plate. Siguro okay na to. I-release ko siya. Ang ganda, guys. Ayan, ang ganda ng kinalabasan. Okay naman. So, try ko naman yung ano. Ito pala, ang gamit yung unang pagpasok mo ng hair. Ito pala yung mag-hold. Tapos, pagka i-release mo na, itutulak mo lang siya pababa and then ipupull mo na siya. Sana lang talaga hindi siya sumabog. Kaya medyo ilalayo ko siya sa face ko para safe. My gosh. Okay na siguro. Release. Ayan. Much better. I like it. Talagang hindi ko makalimutan yung sasabog. I can't imagine. Oh my goodness. Nakaka-bored din maghintay. Matagal-tagal din pala to. Yes. Yan. So, natapos ko na yung dito sa baba. Tatapusin ko na muna yung hanggang dito sa taas and I will be back later pag natapos ko na lahat. So, natapos ko na siya. Ito na yung final look na nagawa ko. Okay pa naman siya, buo pa naman. Hindi pa naman sumasabog, thank God. Wish ko lang talaga magtagal to. Kasi yung nabasa ko nga sa review, 4 na beses lang daw nila nagamit, nasira din daw agad. So sana 2 beses kang mag-curl. Kasi hindi kasya yung mahabang hair dito sa lahat ng, sa buong dito. Kasi maiksi lang siya eh. So, kagaya na to, 2 beses ko siyang kinurl kasi hanggang kalahati lang yung umabot. Kinurl ko na lang din ulit yung baba. Medyo matagal nga pagka mahabang hair mo. Pagka maiksi lang, mabilis naman. For 321 pesos, okay na rin. Sulit na rin siya for 321 kasi nga sale ko siya nakuha. So far, I like it. So, that's it guys for today's video. Sana nag-enjoy kayo and maraming salamat sa panonood. And see you in my next video.